El Filibusterismo, Kabanata 11, sa Los Baños. Ang Kapitan General kasama ang banda ng musiko ay nagtungo sa buso-buso para mangaso. Hindi naman sinwerte ang general sa pangangaso at wala itong nahuli. Kaya naman iniutos na lamang na magbalik sa Los Baños. Dali-dali naman siyang umalis dahil ayaw niyang mahalata ng kanyang mga kasama na wala siyang alam sa pangangaso. Tumuloy na lamang sila sa bahay ng Kapitan General at naglaro ng tresilyo. Naroroon sina Padre Sibilia, Padre Irene at Padre Camora. Upang mabigyan ng kasiyahan ng Kapitan General, ay sinadyang magpatalo ng dalawang pari na sina Padre Irene at Padre Sibilia. Alam ni Padre Camora na ang ginawang ito ng mga pari ay para sa pagnanais na pagpapatayo ng Akademya ng Wikang Kastila. Si Padre Camora naman ay naiinis dahil lagi siyang talo. Kinalaunan ay pumalit kay Padre Camora sa paglalaro si Simon na mag-aalahas. Nakipagkasundo si Simon sa mga pari na itataya nito ang kanyang mga alahas sa kondisyong ipupusta ng mga ito ang pangakong sila ay magpapakasama sa loob ng 5 araw. Ang sa Kapitan General naman ay ang pagkakaloob kay Simon ng kapangyarihan na magpakulong at karapatan na magtapon ng kahit na sino na kanyang gugustuhin. Sa kanilang pag-uusap ay marami ang kanilang pinagdebatehan. Kabilang dito ang pagbabawal ng armas de salud at ang pagtutol sa pagnanais na pagpapatayo ng akademya. Kinalaunan ay lumapit ang kura ng Los Baños at sinabi na handa na ang pagkain. At ang dalagang si Huli naman ay 3 araw nang nagmamakaawa sa general na palayain na ang kanyang nuno. At sa pakiusap ni Padre Camora sa Kapitan General ay pumayag na rin ito. Talasalitaan: mangaso, manghuli ng hayop. Sinwerte, pinalad. Tresilyo, sugal gamit ang baraha. Pagnanais, kagustuhan. Akademya, paaralan. Alahas, mamahaling hiyas. Ipupusta, itataya. Pinagdebatehan, pinagtalunan. Kabanata 12, Plácido Penitente. Si Plácido Penitente ay patungo sa pamantasan ng Santo Tomas na may sama ng loob. Siya ay sumulat sa kanyang ina ng 2 beses upang sabihin rito na ibig na niyang huminto sa kanyang pag-aaral. Ngunit ito ay hindi sumang-ayon. Sa halip ay sinabihan siya na magtiis pa ng konti hanggang sa siya ay makatapos. Sa kanyang paglalakad patungo sa pamantasan, ay sinalubong siya ni Juanito Pelaez, na siyang naatasan upang mangolekta ng ambag na gagamitin sa pagpapatayo ng bantayo ng isang kilalang paring Dominiko. Sa kanyang pagpasok sa universidad ay may isang mag-aaral na tumawag sa kanya upang palagdaan ang isang kasulatan. Naglalaman ito ng pagtutol sa nais ni Macaraig na magpatayo ng akademya ng Wikang Kastila. At dahil sa wala siyang oras upang basahin ang kasulatang iyon, ay hindi niya ito nilagdaan. Nang siya ay pumasok sa silid-aralan, ay natawag na ng propesor ang kanyang pangalan. Sinadya niyang lakasan ang tunog ng kanyang takong upang siya ay mapansin. Tinignan naman ito ng propesor na may lihim na pagbabanta.
Talasalitaan, pamantasan, unibersidad, paaralan, mangolekta, manguha, ambag, kontribusyon, bigayan ng pera, bantayog, monumento, palagdaan, papirmahan, kasulatan, usaping nakasulat sa papel, silid, kwarto, propesor, guro sa kolehiyo. Kabanata 13. Klase sa pisika. Sa isang bulwagan na may bintanang rehas sa akademya, idinadaos ang klase sa pisika. Makikita rito ang mga gabinete na naglalaman ng mga bagay na ginagamit pang pisika. Ang mga kagamitang ito ay inilalaan lamang sa dumadalaw na mga panauhin at hindi sa mga mag-aaral. Ang propesor sa pisika ay ang Dominikong pari ni si Padre Milion. Sa araw na iyon ay patungkol sa salamin ang naging diskusyon. Tinawag ng propesor ang isang antuking estudyante, ngunit nang ito ay hindi makasagot, ay sunod na tinawag nito si Juanito Pelaez. Tinapakan naman nito ang paa ni Placido Penitente nang wala itong maibulong na sagot. Dahilan kung bakit ito napasigaw sa gulat, at kaya naman ito ang sunod na tinawag. Wala din namang maisagot si Placido, kaya ito ay hinamak ng kanyang propesor. Matapos magkaroon ng sagutan sa pagitan ni Placido at ng pare, ay nilisan nito ang bulwagan na may sama ng loob. Talasalitaan, bulwagan, gusaling pinagtatanghalan. Klase, pangkat ng estudyante sa partikular na pagtuturo. Silid na pinagdarausan ng pagtuturo. Pisika, agham, siyensya. Rehas, harang na bakal. Gabinete, aparador, kabinet. Diskusyon, debate, pagtatalo. Hinamak, nilait, inalipusta, paninira. Kabanata 14. Sa bahay ng mga mag-aaral. Ang tahanan ni Makaraig ay malaki. Mayroon itong ikalawang palapag. Sa umaga ay tahimik ito, ngunit pagsapit ng hapon ay nagkakagulo na ang mga mag-aaral na nakatira rito. Isang hapon, dumating sa bahay si Makaraig kasama ang mga mag-aaral na kanyang inimbitahan. Si Sandoval at Isagani ang unang dumating na panauhin. Kasunod naman sina Pelaez at Pecson. Sa pagdating ni Makaraig, ay bitbit niya ang isang magandang balita. Ang balitang ito ay patungkol sa pakikipag-usap ni Padre Irene sa Kapitan General. Kaakibat nito ang balitang pagtutol ni Don Custodio sa planong pagpapatayo ng akademya ng wikang Kastila. Dahil dito ay nakaisip sila ng ilang pamamaraan kung paano nila mapapasang-ayon si Don Custodio. Ang unang paraan ay ang paglapit kay Ginoong Pasta, isang tagapagsanggalang na pinangangayupapaan ng Don. Ang ikalawa naman ay ang samananayaw na si Pepay. Napagkasundoan nila na ang unang lapitan at kausapin ay si Ginoong Pasta dahil ani kay Isagani ay dapat na maging kagalang-galang ang kapamaraan ng kanilang gagawin. Talasalitaan, tahanan, bahay, pagsapit, pagdating, inimbitahan, inanyayahan, panauhin, bisita, kaakibat, kasama, pagtutol, hindi pagsang-ayon, tagapagsanggalang, abogado,
manananggol. Pinangangayupapaan, pagpapasakop, paggalang, kagalang-galang, marangal, kaaya-aya. Kabanata 15, Ginoong Pasta. Si Isagani ay nagtungo sa tahanan ni Ginoong Pasta para ito ay kumbinsihin na umayon kung sakaling si Don Custodio ay kumonsulta rito. Nabigo naman si Isagani sapagkat napagpasyahan na ng Ginoo na hindi siya makikialam sa nasabing panukala. Sinabi ng Ginoo na siya ay kinakailangang maging maingat dahil sa siya ay maraming ari-arian. Kaya naman dapat siyang kumilos nang naaayon lamang sa batas. Sa pag-alis ni Isagani ay naiwan namang nag-iisip ang manananggol. Ito ay napahanga sa talino at estado ng pag-iisip ng binata. Subalit para sa Ginoo, ang binata ay kaawa-awa. Talasalitaan, nagtungo, nagpunta, tahanan, bahay, kumbinsihin, hikayatin, kumonsulta, dumulog, sumangguni, panukala, plano, ideya, mungkahi, manananggol, abogado, estado, kalalagayan.